Magandang araw mga kaibigan, ating puntunghayan ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang The Lucky Charm. Kaya kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video, pakiclick din ang subscribe button, ganun din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Inaakala mo bang mabibingwit mo si Haris dahil magkasama kayo rito? Ang mga katulad mo ang mga malakas mag-ilusyon. That modern day Cinderella really exists. Tumawa si Athena. Sarkatisko ang dating niyon sa pandinig niya. Sorry to wake you up, dear. You just won the title Miss AMC. Huwag mo nang pangarapin pang maging Mrs. Haris Villarama dahil naka-reserve na para sa akin ang titulong iyon. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Hindi nakatiis na tanong niya. Ganoon pala kapag minamaliit ang pagkatao ng isang tao, lumalakas ang loob nito. Totoong mahirap lang siya pero hindi siya sanay nakakarinig ng ganoong klaseng insulto mula sa ibang tao. Mamahalin lang ang suot mong damit at siguro ay nakapag-aral ka sa pinakamagandang eskwelahan pero hindi ibig sabihin niyo na mas mabuti ka ng tao kaysa sa amin ni Maring. Sa nakita at narinig ko ngayon mula sa iyo, duda ako kung may breeding ka. Natulala si Athena. Ay, nakalimutan ko hindi ka nga pala natutunan ng breeding sa eskwelahan. O kung ituro man ang tungkol doon, baka absent ka. Pumalatak siya. Alam ba ni Haris na ganyan ang ugali mo? Kung ako sa iyo ay hindi ako magpapahalata. Baka umurong yung sa kasal ninyo. After all, sino naman ang gustong maging bride ang isang babaeng maganda lang tingnan pero masama naman ang ugali? Beach, huli na para makaiwas siya. Naitulak na siya nito sa pool. Nagpanik siya. Hindi siya marunong lumangoy. Hindi niya alam kung gaano siya katagal sa tubig. Basta naramdaman niya lumubog, lumitaw siya roon. May mga nakikita siyang tao sa gilid ng pool at naririnig niyang may sumisigaw pero hindi niya maintindihan kung ano ang sinasabi ng mga ito. Marami na rin siyang nainom na tubig nang maramdaman niyang may yumakap sa baywang niya at hinila siya paitaas. Kahit paano ay nawala ang takot niya. Hinayaan niyang hilahin siya nito paitaas. Naramdaman niyang dahan-dahang inihiga siya sa tiles. Kapag kuwan ay may dumiin sa kanyang tiyan. Ilang saglit lang ay napaubos siya ng sunod-sunod. Kasabay ng pagdilat niya ay ang pagbangon niya para iluwa ang maraming tubig na nainom niya. Are you okay? Ang nag-aalalang boses ni Iya ang narinig niya. Nakabihis pang opisina ito. Malamang ay papasok na ito sa trabaho. What the hell was that for, Athena? Sabi ni Haris. Napatingin tuloy siya rito. Nakaluhod ito sa tabi niya. Kagaya niya ay basang-basa rin si Haris. Agad niyang nahulaan na ito ang sumagip sa kanya sa pagkalunod. Matalim ang mga mata nitong nakatutok kay Athena. Nakita rin niya may dalawang gwardiya na naroon at ilang katulong. She insulted me, sagot nito, pero hindi na ganong matigas ang boses nito. Papatay ka ng tao dahil sa insulto? Hindi makapaniwalang tanong ni Iya rito. Hindi ko alam na hindi pala siya marunong lumangoy, katwiran ni Athena. Ngayong alam mo na, pwede ka na sigurong umalis. Halatang pilit na nagpapakahinahon na sabi ni Haris. Bumaling si Haris sa dalawang gwardiya. Pakihatid ang bisita natin hanggang sa labasan. Tinangkang hawakan ng mga ito si Athena pero pumiksi ito. Don't you dare touch me, I can find my way out. Tiningnan nito si Haris. If you think you can hide from me forever, think again. Kausapin mo ako, Haris. I'll wait for you at my unit. Hindi kita titigilan hanggat hindi ka pumupunta roon. Pagkasabi niyon ay walang lingon likod na umalis na ito. Brat, komento ni Iya na mawala si Athena sa paningin nila. Are you sure na okay ka lang, Dayan? Tanong ni Iya sa kanya. Tumango siya. Haris, ikaw na ang bahala kay Dayan. I have to go. May early meeting ako sa AMC. Paalam ni Iya. Tinapik-tapik siya nito sa likod. Pasensya ka na kay Athena. Malakas lang talaga ang tama nun kay Haris. Alam mo naman ang appeal ng kapatid ko. Nakakawala ng katinuan. Bahagyang natawa siya sa biro ni Iya. Naiwan silang dalawa ni Haris. Sakalang siya naging aware na masuyong hinihimas pala nito ang kanyang likod. Hinawi nito ang buhok na tumabing sa kanyang mukha. Nagtama ang kanilang mga paningin. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata ni Haris. Saglit ay nakita rin niya roon ang isang emosyon na ayaw niyang pangalanan.
Baka kasi nagkamali lamang siya. Baka dulot lang iyon ng pag-aalala nito sa kanya. Habang nakatitig siya sa gwapong mukha nito, ay hindi niya maiwasang sang-ayunan ang sinabi ni Iya. Nakakapagpawala nga ng katinuan si Haris. Ang mga mata pa lamang nito ay sapat na para mawala sa sarili ang sinumang babaeng titigan nito. Napipikit siya. Ngayon ay aminado siyang isa siya sa mga babaeng iyon. "You scared the hell out of me," narinig niya sabi ni Haris kasabay ng pagyakap sa kanya. Pakiramdam niya ay nabalik siya sa tubig. Parang nalulunod ang pakiramdam niya. Masyadong overwhelming na ang presensya nito, di lalo na nang yakapin siya ni Haris. "You just won the title, Miss AMC. Huwag mo nang pangarapin pang maging Mrs. Haris Villarama." Sapat na iyon ang sinabi ni Athena para bumalik siya sa realidad. Inalayo niya ang katawan sa katawan ni Haris. "O okay na ako," sabi niya. "Ang mabuti pa'y magpalit ka na muna ng damit." Sige, sa pagkagulat niya ay bigla siyang kinarga nito. Nakaramdam siya ng seguridad sa mga bisig ni Haris. May dalawang opsyon siya. Ang magpababa rito o namnamin ang init na dulot ng mga bisig nito. Pinili niya ang huli. Malapit nang matapos ang 1 linggo. Malapit nang matapos ang bakasyon niyang kasama ito. Malapit na rin siya bumalik sa realidad. Pagbibigyan niya ang sarili kahit ngayon lang, para may baon siya pagkatapos ng lahat ng iyon. Isinandal niya ang kanyang ulo sa dibdib ni Haris. Naririnig niya ang pintig ng puso nito. Kasimbilis iyon ang pintig ng puso niya. Pareho kaya kami ng nararamdaman? Siya na rin ang sumagot sa sariling katanungan. Dapat ay alam niya kung hanggang saan lang ang dapat niyang paniwalaan. Hindi kasama roon ang positibong tugon sa damdamin niya para dito. Nang makapagbihis sila ni Haris ay itiniloy nila ang naudlot na almusal sa tabi ng pool. Pareho silang tahimik habang kumakain. "Gusto mo bang dumalaw tayo sa tatay mo?" Nabitin sa ere ang tangkang pagsubo niya ng pagkain nang marinig niya ang tanong ni Haris. Matagal na niyang gustong banggitin iyon dito. Gusto na niyang kamustahin ang kalagayan ng tatay niya. "Pwede ba?" "Of course, pagkatapos nating mag-breakfast, sasamahan kitang dumalaw sa inyo." "I guess you deserve it to forget what happened earlier," nakangiting sabi ni Haris. Nakangiting nagpasalamat siya rito. Hindi niya hinayaang guluhin siya ng mga sinabi ni Athena. Makikita na uli niya ang tatay niya. "You know what? Dapat lagi kang nakangiti, Dayan. Lalo kang gumaganda kapag nakangiti ka." "Salamat. Lalo ka rin gumagwapo sa araw-araw na magkasama tayo, Haris. Kaya lalo ako nai-inlove sa'yo. Kung maaari nga lang ba na habang buhay na ako manatili rito kasama ka." Lihim siyang napailing. Masyadong matagal ang habang buhay na hinihiling niya. Napaka-imposible ng hiling na iyon. Sigurado akong matutuwa ang tatay mo kapag nakita ka niya. And I'm pretty sure you'll be happier to see him. Ipinagpasalamat niyang safe ang topic na binuksan ni Haris. Ang totoo ay miss na miss ko na siya. Noon ko pa sana gustong sabihin sa yung dadalaw ako sa kanya pero nakahiyaan kong makaabala. "Bakit ka pa nahihiya sa akin?" tanong ni Haris. "Ngayon pa ba na close na tayo?" Napangiti siya. Ang mga ganong klase ng eksena ang dadalhin niya sa kanyang pag-alis. Napabilis ang paghakbang ni Dayan papasok sa bahay nila. Sa labas pa lamang ay dinig na dinig nila ni Haris ang pagsigaw ng tita Sinaida. Halatang nagulat ang magkapatid na Brian at Carol sa biglang pagdating niya. Parehong napatayo ang mga ito mula sa prenteng pagkakaupo sa sopa. Hindi nakaligtas sa kanya ang makahulugang palitan ng tingin ng mga ito. Pero hindi na niya pinansin ang mga ito. "Wala ka nang pakinabang, purwisyo ka pang inutil ka. Tingnan mo nga ang kalat na ginawa mo. Pagod na ako sa kaalaga sa'yo. Kung alam ko lang na magkakaganyan ka, sana sa karibal mong pulis na lang ako sumama. Hindi pa ako mag-aalaga ng inutil na kagaya mo." Kasunod niyon ay ang tila paghampas ng isang bagay sa katawan ng isang tao. Narinig niya ang pag-ibig ng tatay niya. Ganon din ang pag-iyak nito. Patakbong tinungo niya ang silid nito. Basta na lang niya iniwan si Haris sa sala. "Tay!" sigaw nang makita niya ang hitsura ng ama.
Nakadapa ito sa higaan pero hindi maayos ang pagkakadapa nito. Parang itinulak lang ito kaya nadapa ito sa higaan. Nagkalat ang dumi nito sa higaan. Amoy na amoy iyon sa maliit na silid. Dadayan, tila isang bata ito na nakakita ng kakampi sa kanya. Pag-angat nito ng mukha ay lalo siyang naawa rito. Nahalo ang luha at sipon sa hapis sa mukha ng kanyang ama. Parang piniga ang puso niya sa hitsura ng kanyang ama. Tinulungan niyang makahiga ito ng maayos. Hindi niya napigil ang mapaiyak sa dinatnang pinagmamaltrato rito. Galit na binalingan niya si Tita Sinaida. Hawak pa nito ang isang plastik na tabo. Kung hindi siya nagkakamali ay iyon ang narinig niya ang pinanghahampas nito sa tatay niya kanina. Wala kayong karapatan saktan ng tatay ko. Nanginginig ang boses niya sa sobrang emosyon. Ito ba ang babaeng ginusto ng tatay niyang ituring niyang isang ina? Ni minsan hindi ito nagpakita ng malasakit sa kanya. Pero pinalampas niya iyon alang-alang sa pagmamahal at respeto niya sa kanyang ama. Pero hindi niya mapapalampas ang pang-aapi nito sa tatay niyang siyang nagpala rito at sa mga anak nito sa loob ng maraming taon. Ganito ba ang ginagawa ninyo sa kanya kapag wala ako? Pag-uusig niya rito. Pero hindi niya kailangang itanong iyon sa Tita Sinaida. Matagal siyang nagbulag-bulagan sa kapabayaan nito sa kanyang ama. Matagal siyang umasa na magpapakita ito ng malasakit sa tatay niya. Nabigla lang ako, Dayan. Pagod na ako sa paglalaba kanina. Tapos pagpasok ko rito ay kalat ang mararatnan ko. Katwiran ni Tita Sinaida. Sapat na bang dahilan niyo para saktan ninyo ang tatay ko? Tumalim ang mga mata nito. Talagang hindi nito kayang magkunwaring mabait. Ikaw kaya ang mag-alaga riyan sa inutil mong ama. 24 oras, tingnan ko lang kung hindi ka rin marinding kagaya ko. Hinagod nito ang buhok. Abay, nalosyang na ako sa pag-aalaga riyan. Kakarampot naman ang binibigay mo. Kung may iba nga lang akong pwedeng puntahan, hindi ako magtitiis sa iyong mag-ama. Pakisabi niyon ay padabog na lumabas ito ng silid. Basta na lamang nito inihagis ang isang tabing na hawak na tabo. Napusulyap siya sa kanyang ama na noon ay tahimik lang nakikinig sa kanila. Pero hindi nakaligtas sa kanya ang sakit na gumuhit sa mukha nito. Alam niyang totoong minahal nito si Tita Sinaida. Hinawakan niya ang kamay nito. Huwag kayong mag-alala, tay. Hindi ko na kayo iiwan sa kanila. Gumuhit ang isang mapanglaw ng ngiti sa mga labi nito. Sigurado ka bang okay na sa inyo itong bahay? Tanong ni Haris. Inilibot ni Dayan ang paningin sa paligid. Nang araw na masaksihan niya ang pagmamaltrato ni Tita Sinaida sa tatay niya ay pinasya niyang kunin na ito. Tinulungan sila ni Haris na makahanap ng malilipatan malapit sa planta ng AMC. May taong tinawagan ito sa cellphone at sinabi sa kanya may isang bakanting apartment na pwede nilang matuluyan. Malaki pa nga ito para sa amin dalawa ni tatay. Sagot niya habang hinahalo ang tinimplang kape para kay Haris. Natutulog na sa isang silid ang tatay niya kaya naiwan sila ni Haris sa komedor. What about your house? Gusto mo bang magpapunta ako ng tao roon para paalisin ang madrasta mo at ang mga anak niya? Sandali lang siyang nag-isip. Alam niyang walang ibang mapupuntahan si Tita Sinaida at ang mga anak nito. Umiling siya. Hahayaan ko na muna sila roon hanggang sila na ang kusang umalis. Sa kabila ng lahat, alam niyang hindi gugustuhin ng tatay niya na palayasin niya sa bahay nila si Tita Sinaida. Saksi siya kung paano ito itinuring na reyna ang kanyang madrasta. Hahayaan na lamang niya ito. Total, hindi naman tumutol ang mga ito nang kunin niya ang tatay niya roon. You have such a big heart, Dayan. Mahirap na nga kami, magiging salbahe pa ako. Ang importante sa akin ngayon ay magkasama na kami ni tatay. Ang problema ko na lang ay ang paghahanap na mag-aalaga sa kanya. Siguro'y nagmana siya sa kanyang ama na sadyang malaki ang puso para sa iba. Itinanim nito sa isip niya na masamang maghiganti sa kapwa. Tutulungan kitang humanap ng makakasama niya rito, voluntaryo ni Haris. Salamat, ang dami ko ng utang sa'yo. Sayang naman ang pinagsamahan natin kung hindi kita tutulungan. Besides, hindi nakakapanghinayang tulungan ang isang tulad mo. Ilang saglit lang ay nagtama ang kanilang mga mata. Hindi niya kayang maipaliwanag kung bakit sa simpleng tingin na iyon ay napayapa ang kalooban niya.
Totoo nga yata ito ang pinadalang anghel sa lupa para sa kanya noon. Hanggang ngayon, ito ang knight in shining armor niya. Sabi ko naman sa'yo, pwedeng doon muna sa bahay ang tatay mo. Tutal, hindi pa naman tapos ang bakasyon mo, dagdag ni Haris. Hindi na ako sasama sa'yo pabalik sa mansyon. Bumadha ang pagkagulat sa mukha ni Haris. Pero hindi pa tapos ang 2 linggo. Para ano pa para tapusin ko iyon? Magiging mas masakit lang lalo kapag hinayaan kong lalo tayo maging malapit sa isa't isa. Ayoko kasing iwan mag-isa rito si tatay, pagdadahilan niya. Kailangan niya ako ngayon dito. Maiintindihan naman siguro ni Iya. Hindi niya gustong isipin pero parang blessing in disguise na rin ang nangyari para maka-exit gracefully siya sa buhay nito. Ilang saglit na tila nag-isip si Haris. Kapag kuwan ay tumango ito. Kung iyan ang desisyon mo, sabi ni Haris. Nagyuko siya ng ulo. Hindi niya gustong mabasa nito ang sakit na idinulot ng agad na pagpayag nito. Mukha namang hindi apektado ito sa maagang paghihiwalay nila. Kumusta yung pinasok ko sa'yo? Inilapag ni Dayan ang dalang merienda para kay Jenny. Nagpatulong kasi siya rito maghanap ng makakasama ng tatay niya habang nasa trabaho siya. Swerte namang may kakilala itong isang may edad ng babae na naghahanap ng mapagkakakitaan kaya may nakatuwang siya sa pag-aalaga ng tatay niya. Maasikaso si Manang Tinay. Sabi niya ay ang tinutukoy ay ang matandang inirekomenda nito. Humila siya ng upuan sa tabi nito at naupo roon. Kumusta sa IMC? Sa makalawa ay papasok na siya. Sa nakita naman niyang pag-aalaga ni Manang Tinay sa kanyang ama ay napanatag ang kalooban niya. Ganon pa rin, sagot ni Jenny. Hindi na ba kayo nagkakaasara ni Marco? Naaalala niyang itanong. Noong huli ay hindi naging maganda ang sagutan ng mga ito dahil sa kanya. Hindi na siya pumapasok, pagbabalita ni Jenny. Bakit? Gulat na tanong niya. Ang alam niya ay matagal na nagtatrabaho sa AMC si Marco. Dahil sa away ninyo? Huwag mong problemahin yon. Nasisiraan na yata ng ulo yon. Pabaliwalang sagot ni Jenny. Bakit ba siya ang pinag-uusapan natin? Hindi siya interesanting topic. Tiningnan siya ni Jenny. Kakaiba ang pagkakangiti nito. Hinihintay ka na ng mga kasamahan natin. Magpapakwento raw sila kung ano ang nangyari sa iyo habang nasa mansyon ka ng mga bilyarama. Nag-iwas siya ng tingin. Alam niya kung ano ang tinutukoy nito pero nagpatay mali siya. Pinili niya ang isang safe na paksa. Mababait sila sa akin. Parehong down to earth ang magkapatid. Nag-enjoy ako sa bakasyon ko sa kanila. Sobrang ganda ng mansyon nila. Matamang pinagmasdan siya ni Jenny. Alam mong hindi tungkol dyan ang gusto naming malaman. Tungkol ba saan? Mas interesado kaming malaman kung hindi ba kayo na in love sa isa't isa ni Haris Villarama. Ano ka ba naman, Jenny? Ang layo ng agwat namin ni Haris. Imposibleng ma-in love sa isang tulad ko ang isang kagaya niya. Okay, may tanong ako sa'yo. Hindi ka ba na-in love sa kanya? Hindi siya makasagot. Huwag ka nang magsalita. Alam ko na ang sagot, sabi ni Jenny. Hindi niya alam kung bakit hindi niya kayang magkaila. Napabuntong hininga siya. Masyadong overwhelming ang pagmamahal na nararamdaman niya para kay Haris. Wala siyang pinagsabihan kahit isa tungkol doon. Pakiramdam niya ay kailangan niya ng outlet. I know it. Sa mga tingin mo pa lang kay Haris noon at sa at your service, ay alam ko nang malaki ang posibilidad na ma-inlove ka sa kanya. Nagkita na kami bago pa man ang at your service ng IMC. Pagtatapat ni Dayan. Paano? Ikinuwento niya rito ang nangyari noon. Sinabi niya rito kung ano ang nangyari habang nasa bakasyon siya. Kung paano lumalim ang damdamin niya para kay Haris. Wala naman akong nakikitang problema kung na-inlove ka man sa kanya. Nasa kanya yata ang lahat ng katangian para mahalin ng isang babae. Base sa kwento mo kung gaano siya kabuti sa iyo at sa nakita kong mga titig niya sa iyo nung gabis ng pageant, may pag-asang may katugon ang damdamin mo para sa kanya. Sa kwento lang nangyayari ang ganon, Jenny. Hindi sa tunay na buhay. Ang mayaman ay para lang sa mayaman. Alangan ang isang kagaya ko kay Haris. Gentleman lang siya kagaya ganoon ang trato niya sa akin. Habang nagbabakasyon ako sa kanila, malungkot na sabi ni Dayan. Iyon ang katotohanan dahil kung totoo ang sinasabi nito, hindi hahayaan ni Haris na umalis siya ng mansyon
ng mga ito nang hindi nito nasasabi sa kanya ang damdamin ni Haris. Magsasalita pa sana ito pero pinigil niya ito. Hayaan na natin yung Jenny. Hindi makakatulong sa paglimot ko kay Haris kung tuwi ay aalalahanin ko siya. Hindi rin makakatulong sa akin kung magkakaroon ako ng false hope sa damdamin niya para sa akin. Ipinagpasalamat niyang hindi na ito nagpumilit pa. Kinakabahan si Dayan habang naglalakad siya papunta sa opisina ni Iya. Matatapos na ang shift niya nang ipatawag siya nito. Habang patungo siya sa opisina nito ay saka lang niya na-realize na hindi nga pala siya nakapagpaalam dito na hindi niya tatapusin ang bakasyon niya. Baka mamaya ay nagalit ito dahil sa ginawa niya. Pero halos 1 buwan na ang nakalipas mula nang umalis siya sa bahay ng mga ito. Ganong katagal na ring wala siyang balita sa mga ito. Ni pangungumusta ay wala siyang narinig mula kay Haris. Asa ka pa, kung magiging totoo siya sa sarili niya ay aaminin niyang umasa nga siya. Dahil kahit paano naman ay may pinagsamahan sila ni Haris. Umasa siyang kukumustahin man lang nito ang kalagayan niya at ang tatay niya. Bumuntong hininga siya bago niya pinihit ang doorknob ng opisina ni Iya. Hi! Bati nito sa kanya na pumasok siya. Tumayo ito at sinalubong siya ng beso-beso at mahigpit na yakap. It's good to see you again, Dayan. Kamusta ka na? How's your father? I presume na may kasama na siya sa bahay ninyo ngayon. Mabuti naman kami. Nakahanap na ako ng makakasama niya. Malamang na sinabi ni Haris rito ang nangyari nang dumalaw sila sa tatay niya. Good. Hindi ka na mag-aalala sa kanya kung mawala ka man ngayong gabi. Nakangiting sabi ni Iya. Bakit? I was hoping we can have dinner tonight. Naisip ko hindi tayo nagkaroon ng chance to say goodbye properly. Kaya ngayon na lang, sabi ni Iya. Magsasalita sana siya pero muli naunahan siya nito. Hindi ka man lang nagpaalam sa akin. Kung hindi pa sinabi ni Haris ang nangyari, ay hindi ko pa malalaman na tinapos mo ng mas maaga ang bakasyon mo. Hindi siya nakakibo. So, shall we go? Paano ba naman siya makakatanggi kung ganoong kinokonsensya siya ni Iya? Totoo namang hindi siya nagpaalam dito, gayong ito naman talaga nag-imbita sa kanya sa mansyon ng mga ito. Besides, noon pa niya inamin sa sarili na malakas ang convincing power nito. Nang tumango siya ay kinuha ni nito ang maliit na bag sa ibabaw ng mesa nito at iginiya siya palabas ng opisina. I swear you're not going to regret this night, masayang sabi ni Iya. Saan tayo pupunta? Magpapaganda, ano pa? Sagot ni Iya. Good evening, Miss Villarama, ma'am. Bati ng gwardiya nung pumasok sila sa main entrance ng gusali. Binati rin ito ni Iya. Ngunit si Dayan ay hindi na nagkaroon ng pagkakataon dahil abala siya sa pagtakip sa kanyang dibdib na nakalitaw sa evening gown na pinasuot sa kanya ni Iya. Inihatid sila ng gwardiya hanggang makasakay sila sa elevator. Ipinagtaka niya kung bakit kailangan pa nilang dumaan ni Iya sa salon at magpaayos. Ibinili rin siya nito ng itim na evening gown. Nang tanungin niya ito kung bakit kailangan pa ang lahat ng iyon, samantalang maghahapunan lang sila ay sinabi nitong formal dinner ang pupuntahan nila. Hindi naman niya matanong ito na kung gaanon nga. Bakit simpleng bestida lang ang suot nito? Hawak nito ang kanyang kamay hanggang makapasok sila sa elevator na para bang natatakot itong makawala siya. Hindi mo ba itatanong kung bakit ginawa ko ang announcement na magbabakasyon sa amin ang mananalong Miss AMC? Tanong nito na sumara ang elevator. Nakita niya nang pindutin nito ang boto na may letrang P. Bakit nga ba? Matagal na naglalaro sa isip niya ang tanong na iyon. Lalo pa at sinabi ni Jenny na iyon ang unang pagkakataon na may ganoong karagdagang prize para sa mananalong Miss AMC. I don't understand why it took so long to ask. Tumawa si Iya. I was there at the annual at your service. Nakita ko ang eksena sa pagitan ninyo ni Haris. I saw how you look at each other. I saw how he looked at you. Right there and then. I knew something was bound to happen to the both of you. Naniniwala ako sa destiny. Pero mainipin akong tao, Dayan. So, medyo nakialam ako para mapabilis ang kapalaran ninyong dalawa. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan tanong niya. Hindi niya alam kung bakit nagsimula siyang kabahan. Lalo na nanambanggitin nito ang nangyari noon sa pagitan nila ni Haris.
Ang pagkabanggit pa lamang nito sa pangalan ng kapatid nito ay sapat na para maging eratiko ang pintig ng kanyang puso. Bago pa makasagot ito ay bumukas na ang elevator at pinindot nito ang hold button. "Good luck, Cinderella. Your Prince Charming is waiting for you." Bahagyang itinulak siya nito palabas. Nagsara na ang elevator pero tulalang nakatingin pa rin doon si Dayan. Hindi siya makapaniwalang nagoyo siya ni Iya. Iginala niya ang paningin. Napakunot noo siya nang makita kung nasaan siya. Wala siya sa isang hallway na karaniwang take-off point ng elevator. Ang kinaroroonan niya isang silid na kumpleto sa gamit. Parang nasa loob siya ng isang bahay. Hindi kaya ang ibig sabihin ng letter P na pinindot kanina ni Iya ay penthouse? Pakiramdam niya ay hindi siya si Cinderella gaya ng sinabi nito kanina. Pakiramdam niya ay siya si Little Red Riding Hood na nawawala. Pero kakatuwang hindi siya nakadarama ng takot. Hindi naman siguro siya iiwang mag-isa roon ni Iya kung mapapahamak din lang siya. Waring may kung anong nag-utos sa kanya na tumingin siya sa sahig. Nagulat siya sa nakita niyang nagkalat doon. Yumuko siya at dinampot ang isa sa mga kalat. Inamoy pa niya ang mga nakuha para makasiguro. Roses nga. Talulot na mga rosas ang nakakalat sa sahig. At habang sinusundan ng mga mata niya ang mga iyon, na-realize niyang parang may trail na nabuo ang mga nakakalat na talulot ng rosas. Nanginginig ang mga tuhod niya habang tinatalunton ang trail. Malakas at mabilis ang pintig ng kanyang puso. Samut-saring idea ang nabubuo sa utak niya. Pero hindi niya gustong mag-isip ng mga sandaling iyon. Para siyang mamamatay sa antisipasyon kung saan hahantong ang trail na tinatahak niya. Napaawang ang mga labi niya nang makita ang hangganan niyon. May nakatayo roon na isang pandalawahang mesa. Puno iyon ng pagkain. Sa gitna niyon ay may isang sinding kandila. Napaka-romantiko niyon. Muli ay napakunot noo siya. Sino ang dinner date niya? "Do you like what you're seeing?" Nahigit niya ang hininga nang marinig niya ang tinig. Dali-daling lumingon siya. Hindi niya alam kung bakit parang gusto niyang umiyak nang makita niya ang gwapong mukha ni Haris. Napagtanto niya kung gaano niya na-miss ito. And seeing him now brought back all the feelings she felt for him. Ang damdaming iyon na pilit na kinalimutan niya sa loob ng isang buwan. Ngunit kahit gaano niyang pilit na kinumbinsi ang sariling imposibleng maging sila, at imposibleng mahalin siya ng isang kagaya nito ay hindi pala siya naging matagumpay. Dahil ngayong kaharap niya ito ay napuno na naman ng pag-asa ang kanyang puso. "Kumusta ka na, Dayan?" Nakangiting tanong ni Haris. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. Sa ginawa nito ay parang nawalan siya ng kakayahang magsalita. Napatitig na lamang siya rito. "God, I miss you so much. Alam mo ba yon?" Sabi ni Haris na tila nahihirapang tinig. Umiling siya. Hindi naman talaga niya alam na kagaya niya ay na-miss din pala siya nito. Bago pa niya nahulaan kung anong ibig sabihin nito ay lumapat na ang mga labi nito sa mga labi niya. It was a very tender kiss. Tila puno ng pag-ibig iyon. Hindi niya alam kung gaano katagal siya nagpaubaya rito. "Nararamdaman mo ba kung gaano kita na-miss?" Tanong ni Haris nang pakawalan nito ang mga labi niya. Hindi agad siya nakasagot. Hindi niya alam na nakakalasing pala ang halik. Pero iyon ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Maging si Haris ay namumungay ang mga mata habang nakatitig sa kanya. "Speak up, Dayan. Have you lost your tongue, love?" Natatawan tanong ni Haris. "Kumusta ka na? Nandito ba tayo para kamustahin mo lang ako?" Hindi niya alam kung bakit iyon ang lumabas sa kanyang bibig, pero huli na para bawiin niya iyon. Umiling si Haris, "Hindi yun ang intensyon ko. But don't you think it's a good start? After all, ang tagal nating hindi nagkita." Dinampian nito ng isa pang halik ang mga labi niya bago siya ginaya nito papunta sa dining table. Pinaghila siya nito ng silya. Mabilis naman siyang umupo roon. Kailangan niyang gawin iyon dahil parang bibigay na ang tuhod niya sa takbo ng mga pangyayari. Pagkaupo niya ay pasimpleng huminga siya para kalmahin ang kanyang sarili.
Para saan ang lahat ng ito? Kapag kuwan ay tanong niya. Ayaw niyang maghintay. Baka sa sobrang antipasyon ay himatayin pa siya. Wala ka bang idea kung para saan ito? Balik tanong ni Haris. Ayokong mag-presume, sagot niya. Gusto niya dito mismo manggaling ang sagot. Tinitigan siya nito ng tuwid sa mga mata. Tonight is the night. I plan to propose marriage to you. That explains the roses, the candlelight dinner, and the kisses. Napamaang siya sa kaprangkahan nito. Anong sinabi mo? Tumawa si Haris. Hinawakan nito ang isang kamay niya at masuyong pinisil iyon. Relax ka lang, Dayan. Hindi kasama sa plano ko ang gulatin ka. Sorry, pero hindi ko inaasahan ang lahat ng ito. Do you want me to take it slow? Do you want to do it conventionally? Iyong manliligaw ako sa bahay ninyo ng formal? Sunod-sunod na tanong ni Haris. Hindi siya makasagot. Hindi kasi niya alam kung ano ang gusto niya. Kasi kung ako ang tatanungin mo, kahit nagaano kahaba pa ang maging proseso, dito rin hahantong ang lahat. Magpo-propose pa rin ako ng kasal dahil siguradong sigurado ako na ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Paano ka nakakasiguro? Hindi mo naman ako ganoong kakilala. Hindi niya gustong magbago pa ang isip nito pero gusto niyang makasiguro. Nakalimutan mo na bang businessman ako, Dayan? Hindi ako tataya sa isang bagay na hindi ako sigurado, sagot ni Haris. I'm telling you, sigurado ako sa nararamdaman ko para sa'yo. Ano nga ba ang nararamdaman mo para sa akin? Kanina pa ito maraming sinasabi pero hindi nito binanggit ang mga salitang gusto niyang marinig mula rito. Mahal kita, Dayan Torres. Kailan pa? Hindi niya basta mapaniwalaan iyon. Noong nagbabakasyon siya sa mansyon ng mga ito ay hindi ito nagpakita ng anumang indikasyon na mahal siya nito. Naaalala mo noong nangyari noon sa school ninyo? Tumango siya. Paano niya makakalimutan iyon? Nakita kita sa accounting office. Hindi ko maipaliwanag kung bakit inako kong bayaran ang tuition fee mo nung makita ko kung gaano kakalungkot nang hindi pirmahan ng chief accountant ang promissory note mo. Hindi ko rin alam kung bakit pinili kong ako mismo ang mag-abot ng permit para makapag-exam ka, gayon pwede ko namang iutos yun. I am very busy man, you know, pero nung makita uli kita sa at your service sa AMC, nasagot ang mga tanong ko. That perhaps I did fall in love with you the first time I saw you. Kaya ba hindi na naulit ang pagkikita natin sa school? Nagdududang tanong niya. Nagsisimula ng kiligin ang puso niya pero gusto niyang malinaw ang lahat bago siya bumigay. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko tuwing pumupunta ako roon ay umaasa ako makikita uli kita? Madali namang malaman kung nasaan ako kung ginusto mo lang. Rumihistro ang guilt sa mukha nito. Natakot akong malaman na may nagmamay-ari na sayo. At siguro ay hindi na rin ako nagkaroon ng pagkakataon dahil sabay na namatay ang mga magulang namin ni Iya at kinailangan kong gampanan ang lahat ng naiwang responsibilidad ni Papa sa kumpanya. Pero mahalaga pa ba iyon ngayon? Di ba mas mahalaga nagkita ulit tayo? And that this time, I won't let you go. Pinakiramdaman niya ang kanyang sarili. Kapag kuwan ay umiling siya. Pero paano si Athena? What about her? Di ba siya ang pakakasalan mo? Ang sabi niya ay huwag ko na raw ilusyoning maging Mrs. Villarama dahil sa kanya na raw ang titulong iyon, sagot niya. Wala kaming relasyon ni Athena kaya malabong mangyari ang sinabi niya. Now, will you marry me, Dayan? Ano sa palagay mo? Tanong niya. May dinukot ito mula sa bulsa na suot na pantalon. Isang maliit na kahon iyon. Binuksan ito ni Haris. Bumulaga sa mga mata niya ang isang singsing na may tampok na diamante. Pumislap iyon ng tamaan ng liwanag ng ilaw. Walang seremonya na isinuot nito iyon sa daliri niya. Hindi mo ba ako bibigyan ng panahong mag-isip man lang? Tukso niya rito. Umiling ito. Huwag na tayo mag-aksaya ng panahon, Dayan. Mahal mo rin naman ako, hindi ba? Lumabi siya. Sigurista talaga ito. Paano mo naman nasabi yan? Tumawa ito. Sabi ni Iya, saka nakikita ko sa mga mata mo tuwing tititigan mo ako habang nagbabakasyon ka sa bahay noon.
Hinampas niya ito sa braso. Nag-iinit ang mga pisngi niya. Ganoon nga ba siya ka-transparent? Lalong lumakas ang tawa nito. Pero maya-maya ay sumeryoso si Haris. Mahal mo nga ba ako, Dayan? Nahimigan niya ang pag-aalinlangan sa tinig ni Haris. Hindi siya sanay sa ganoon ang tono nito. Mahal kita, Haris Villarama. Minahal kita kahit alam kong kay hirap mong abutin. Kahit inakala ko hanggang ilusyon lang ang magiging tayo. Kahit inakala kong sa pangarap lang pwedeng mangyari ang lahat ng ito. Namuo ang mga luha sa mga mata niya habang sinasabi iyon. Totoo nga palang meron tears of joy. This is real, Dayan. Totoo ang lahat ng ito. You will be my wife soon, nakangiting sabi ni Haris. Mula sa kung saan ay pumailan lang ang isang malamyos na tugtog. Tumayo ito at inilahad ang isang kamay sa kanya. Hindi na siya nagpakipot pa. Inabot niya ang kamay nito. Nagsayaw sila. Haris, bakit mo ako mahal? Tanong niya. Masayang masaya siya pero hindi niya maiwasang makaramdam ng agam-agam. Kinabig siya nito palapit dito. She could feel his strong, lean body against her. I can give you 101 answers. But would it matter, Dayan? Di ba mas importanteng ipakita ko na lang sa iyo habang buhay kung gaano kita kamahal? Mahirap lang ako, Haris. Alangan ako sa mundong kinagagalawan mo. Ang sabi nga ni Athena, ilusyonada ang mga kagaya ko. Hindi kaya dumating ang mga panahong iyong ikahiya mo ang pinagmulang ko? Pero gusto niyang makasiguro. Hindi mangyayari yon, sagot ni Haris. Kapag ba dumating ang panahong naghirap ako, ay mawawala ang pagmamahal mo para sa akin? Hindi mangyayari yon, nakakatiyak na sagot niya. Dayan, they say that only permanent thing in this world is change, pero nasisiguro kong hindi kasama magbabago ang pagmamahal ko para sa iyo. Sana'y paniwalaan mo iyon. Tinitigan niya si Haris. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Naroroon din ang pagmamahal. Naniniwala ako sa iyo, Haris. Wala siyang hindi paniniwalaan sa mga sinasabi nito. That's more like it. Muling hinalikan siya nito sa mga labi. By the way, Iya keep on reminding me while preparing all this that she will be our maid of honor. Payag ka ba? Walang problema. Malaki ang utang nila kay Iya. Kaya kahit ano pang hingi nito ay pagbibigyan niya. Mabuti na lang at mainipin ito kaya napadali ang pagre-resolba sa kwento nila ni Haris. Paano nga pala ang tatay ko? Kapag nakasal na tayo, hindi ko siya pwedeng pabayaan na lang. Isasama natin siya sa mansyon. Ikukuha ko siya ng nurse na mag-aalaga sa kanya. Pero hindi mo siya kaano-ano. Hindi mo siya obligasyon. Magtatrabaho ako para ituturing ko bang iba ang tatay mo? Tanong ni Haris. Umiling siya. That settles the issue. May tatanong ka pa ba, Mrs. Villarama? Mrs. Villarama, kay sarap pakinggan niyon. Good. Let's enjoy the dance. Lalong hinigpitan nito ang pagkakayakap sa kanya. Isinandal niya ang kanyang ulo sa dibdib nito. She could feel his heartbeat. It was steady and regular, as if promising a stable and happy future. Everything fell into its right place. Naaalala niya ang kanyang balat na may dala raw malas sa buhay niya. Sa mga bisig ni Haris ay nawala ang pangambang iyon. Sino ang magsasabing malas siya gayong nasa piling siya ng lalaking pinakamamahal niya? Marahil ay ganun ang pakiramdam ni Cinderella habang nakikipagsayaw ito kay Prince Charming. Sana, kagaya ni Cinderella ay maging maligaya rin siya forever and ever kasama si Haris. At dito na po nagtatapos ang huling kabanata ng ating kwento. Samahan niyo po ako sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po!